Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Pare. Ano ba yung Pare? Parenting and Relationship Enhancement. Ito po ay programa na galing sa The World Needs a Father at ang The World Needs a Father ay isang training movement na ang hangarin po ay magbigay ng mga kasanayan, kaalaman at syempre kasamahan para po sa mga tatay upang malaman natin kung paano po tayo gaganap sa ating God-given responsibilities. At kasama ho natin at ipinagpapasalamat ang ating mga paring Mark Villarreal. Blessed weekend sa iyo. Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Allison. And blessed weekend sa inyong lahat. Yan. At syempre, Paring Allison ko. Napakaganda po ng kanyang jacket yan. Oo. Blessed weekend sa iyo, Paring Allison. Isang mapagpalang araw po ang pagbati po namin sa inyo pong lahat. Kumusta na po ang inyong buhay pagpapamilya? Sana po yung ating mga natututunan, ina-apply po natin. Hindi ho yung pag natapos yung programa, hay salamat, tapos na at wala na nangyari. Kailangan pong i-apply natin ito. Lagi nga nating sinasabi na yung visa naman ito, hindi yung may natutunan ka lang Kailangan yung natutunan, meron talagang practical application. At yan naman po ang hamon para sa bawat isa sa atin to make sure na talagang na i-apply po natin yung ating mga natututunan. At sa nakaraang o nakalipas na pag-aaral, I hope na natutunan natin yung mabigat yun Tinalakay po natin yung communication and forgiveness. Yes. Sabi nga minsan handa tayong magsabi ng mahal kita pero hindi tayo handang makipag-reconcile. Kailangan merong reconciliation dahil yan po ang reality niyan. We are works in progress. Kayo, yung inyong asawa, yung mga anak, we are all works in progress. At para po tayo magkaroon ng meaningful relationships, growing relationships, and relationships that glorify the Lord, talagang merong hard work. At yan po ang patuloy nating tatalakayin ngayon. So sa ating pag-aaral ngayon, pag-uusapan po natin yung glue that sustains families. Ano ba yung sikreto? Ano ba yung kailangan para yung pamilya ay magkasama-sama at masustain yung relationship? Kasi maganda yung idea ng sustain. Kasi ang ibig sabihin nito, hindi lang siya uumpisahan. Talagang tuloy-tuloy. At nangangahulugan nito, may mga habits na kailangang ma-form to sustain the relationship. Kailangan merong sustained growth ang bawat individual members na ibig sabihin hindi na tayo babalik dun sa dati. Kumbaga sabi nga dong pinagkatapusan natin last week, nagbago na si Allison. Di ba? Kaya kung babalik tayo dun sa dati, parang nangyari dito, kung maganda na yung lagay ngayon, tapos babalik ka na naman dun sa dati, para paatras tayo. Kinakailangan ang idea may mga na-overcome tayong obstacles, may nade-develop tayong healthy relational habits. Meron tayong mga bagong kultura na binubuo, Kung dati we avoid confrontation, communication, and accountability, now we welcome them. Amen. Kasi talagang yun ang parte nun Kaya kahit maging maalam tayo, but if we are unwilling to apply the principles, ay hindi pa rin po magkakaroon ng kaayusan. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung faith and shared values. So families are stronger when they are rooted in shared values and faith. So pag-usapan natin unahin muna natin tong shared values. Pastor Mark, shared values. Kasi siyempre lumaki naman sa isang pamilya. Bakit ba minsan wala namang shared values? Marami kasing pamilya, pag hindi intentional dito, para bang ang assumption natin, total isang bahay inuwi at sama-sama naman tayo rito. Pero bakit nangyayari yung sa kabila ng you are physically together? Pero hindi necessarily na yung values merong alignment. Totoo yan. Kasi yung values is something that hindi siya automatic So, importante yung tatay. Di ba? Yung tatay kailangan he should set the tone. Yes. Especially nanay, with the nanay nag-support, yung mother,
kung ano ba talaga ang identity and values natin, 'di ba, bilang isang pamilya. So maganda nga yung topic natin, 'di ba, shared values and faith. Kung kayo ay Kristiyano pamilya, naniniwala kayo kay Kristo, naniniwala kayo sa salita ng Diyos, so doon manggagaling yung values mo. Kasi syempre, iba-iba yung values natin eh. Minsan, depende yun sa kultura natin, depende yun sa nakagisnan natin, nakalakihan natin. Yeah. Pero shared values and faith means if you are rooted in faith, 'di ba? Rooted in your faith in God, then your values should come from your faith. Tapos importante doon, yung values natin tinuturo natin sa mga anak natin intentionally, 'di ba? During the formative years, 'di ba? Sa The Word Leads a Father, tinuturo po namin 'yon. Kung interesado po kayo, may upcoming training po kami, oo. 'di ba? Sa July 10 and 11 sa Cebu. Yan. And meron pa sa saan yun, parang Jebo? Sa Lingayen. Lingayen. Okay. Oo. So Lapit watch lang, out for lapit that. lang, no? Nandyan lang. Oo. Watch out for that. Pero tinuturo doon na yung values tinuturo mo sa anak mo, especially at the age of when they are 7, 8, 9 years old, bago sila maging teen, yung mga teen years, tinuturo natin. Kasi doon, inuhubog pa yung kanilang kaisipan eh. Yeah. At syempre, bilang isang tatay, naniniwala sila sa iyo. So yung values, actually, marami siyang aspeto eh. One is, di ba, may kasabihan tayo, di ba, values are more caught than taught. So kung mag-impart ka ng values, kailangan ikaw mismo sinasabuhay mo yung values na yon, di ba? Hindi obra yung sabihin mo sa anak mo, oy, gawin mo ito, wag mo ako gagayahin ha. Ito gawin mo, ito yung mga kunyari, sabihin mo, kailangan mahusay, sumunod ka sa batas trapiko. Pero ikaw, pag nagmamaneho ka, kitang-kita mo, nagka-counterflow ka, di ba? Hindi ka sumusunod sa batas trapiko. So, unang-una, importante, ikaw mismo, isabuhay mo yung values. Kasi, hindi siya mapapasa kung hindi mo pinapractice eh. Yun yung tinatawag na modeling eh, di ba? Modeling ang importante. So, ikaw muna, and then ituturo mo, di ba? Tuturo mo sa anak mo. Talagang intentionally tinuturuan mo. Sinasabi mo na importante yung values na yun. Now, yung values, siguro mamaya pag-uusapan natin, di ba? Kasi basically, biblical values to, pinag-uusapan natin eh. Tapos noon, pagkatapos mo ituro, iko-coach mo ngayon siya, i-guide mo siya ngayon na ikaw, 'di ba? Ikaw sa kapatid mo, 'di ba? 'Di ba kailangan, example lonely, 'di ba? Kailangan maging honest ka sa kapatid mo, 'di ba? Kailangan na maging gentle ka sa kapatid mo. Whatever, 'di ba? Yung values na gusto mo i-impart, 'di ba? Yeah. So gina-guide mo, tine-train mo until nakukuha na niya, nagiging habit na niya. At ito, importante, tinuturo to habang maliit pa yung anak mo. Kasi pag malaki na siya, teenager na siya, mahirap na yun eh. Medyo naka-form na yung kanyang paniniwala at that time eh. Pero pagka nade-develop pa yung kanyang brain, di ba, before reaching the teen years, pwede mo pa ipasa sa kanya yun eh. So importante yun. Pag pinapasa mo, minomodel mo, tinetrain mo siya, gina-guide mo, kino-coach mo, and then ikaw mismo, sinasabi mo, gawin mo siya, di ba? You do it on your own. So that is the process of imparting values. Oh, ang ganda nun, ano? Kasi sa totoo lang, maling mag-assume na dahil iisang bahay, iisa yung set ng values. Ano? Daming influence, no? Yung sa social media, sa Lalo na internet, ngayon, no? Tapos minsan yung confusion pa, ano yung nakita siguro sa kapitbahay, sa kaklase, sa pinsan. Actually, kung tutuusin, pag hindi ka talaga, sabi nga ni Pastor Mark, hindi intentional na pagtuturo, para bang akala natin, total tayo naman to, hawa-hawa na. Pero hindi no? Talagang may mga times na through the other influences, o kaya pag walang clarity, ay pwedeng meron talagang confusion, o kaya naman by virtue of association with other people, iniisip nila yung pwede sa iba, pwede sa amin. Yan. Pero dagdag ko lang, parin Jebo, baka lang, kasi masyadong general siya eh. So, para lang siya madali, kailangan isulat mo eh. Diba? You need to list it down eh. Enumerate. Mag-meeting kayong pamilya. Siyempre, dapat participative yung mga asawa mo. And even yung mga anak mo, kung meron na silang pag-iisip, di ba? You should decide bilang isang pamilya, ano ba yung mga values natin. Di ba? Kasi kung hindi mo ilista yun, sila rin maguguluhan. Maguguluhan sila. Kailangan maliwanag yun eh.
nakalista. Kunyari sa pamilya namin, nilista po namin yung mga values na gusto namin. So parang ang lumalabas, ako, kasi apelyido ko po, Villarreal eh. So parang sinasabi ko sa mga anak ko, haba nga nun. Sinasabi ko sa mga anak ko, kung Villarreal ka, ito yung mga values natin. Hindi acronym pala. Actually, acronym siya. Acronym haba. Letter V. Sabi ko, our number one value is we value God. Above all else, di ba, we value God, di ba? Before other things or other people, we value God. So, letter I, sabihin ko, we value integrity. Di ba? So, ganun. So, kino-communicate mo siya. Tapos, pag nagde-devotion kayong mag-anak, pinag-uusapan nyo. Diba? Yes. Mga ganun. Kasi kailangan maliwanag sa kanila. Kaysa sabihin mo lang, kailangan maging mabait ka. Generic, Parang, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, kailangan maliwanag sa kanila. Yeah. So, I remember nung maliit pa si Bea, no? Doon kami nag-start yung mga time na nagte-training tayo. 2014 yun, no? How do you explain to a 5-year-old, no, yung values? So sa amin, yes, may mga listed, no? Love God. Hindi na namin ginawa yung Banzuelo kasi haba no? Paisa-isa. Saka UZ, mahirap. Oo, mahirap UZ. Ngayon, ang inano namin, kailangan merong kamatch na activity. Halimbawa, sinabi natin we love God, ano yung activity mo na nagmamatch doon para nare-reinforce? Kasi I think sa 5-year-old, ganun mo na ituturo, di ba? And then, yun, lagi naming tinatambalan ng later on, dagdag ng dagdag habang lumalaki. Tapos you clarify. Binabalikan namin yon. Kaya minsan may mga desisyon na gagawin. Instead of just saying, no, anak, hindi pwede, we explain na, anak, hindi yan umaayon sa values natin. So para hindi lang mukhang naisip mo lang na tumanggi, kailangan talaga, you refer back to your enumerated and listed values para makita niya na hindi ito isang siguro wala ka lang sa mood kaya tumanggi ka o kaya maintulo mo nung time na yun, tumanggi ka. Hindi. Meron talaga tayong pinagbabasihan ng ating mga kapasyahan. At ito nga yung values natin. Sa case mo, paring Allison, pag pinag-uusapan ng values, ngayong meron ka ng apo. No? So, nakikita mo na ba yung passing on of values to the apo? No? Total apostolic ministry ka na Oo, malaking bagay sa atin yung values since na natutunan namin yon natin when we first attended yung sa The World Needs a Father. I can still remember yung time na yon. Malalaki na actually, ibang mga anak ko naman, nasa 14 na yon So I was calling them up, kami ng wife ko. Actually, natutunan ko pala 2014, sorry. And then by 2015, sinama ko yung may mother design, sinama ko na yung wife ko doon. And so, yun ang isang napagdesisyonan namin in 2015 na i-cascade sa aming anak. Gusto namin, kasi hinihikayat po kami doon na isang activity po under conferring identity na magsulat po ng values, ng family values. So, instead of listing family values, since malalaki na sila, we enjoin them, no? Katulad sinabi ni paring Mark na we enjoin them na gawin natin, gumawa tayo ng ating family values. Pero syempre, mas matalino ang magulang. Gusto namin dalhin doon sa values pa rin na, alam mo yun? So, nagbuklas na lang ng dictionary and everything, ganyan, hanggang sa nabuo namin yung aming family values. Ang family values kasi kaya mahalaga to sa amin, no? It's because ito yung differentiating factor natin with other families. Bakit ginagawa mo ang bagay na ito? Bakit hindi mo ginagawa ang bagay na ito? Halimbawa na lamang, lahat naman magulang nais siya makatapos ang anak niya when it comes sa education. Pero paano mo siya i-achieve? Anong values ang dadalin mo? Pwede ka mangopya, basta makatapos ka lang. No? Pwede kang gumawa ng illegal, basta makatapos ka lang. Pero hindi nga ganun Kaya nga, tuwang-tuwa ako nung yung panganay ko nang sinasabi minsan sa amin na hinihikayat ako ng kaibigan ko, kaklase ko doon sa kabilang building, sa TAF, meron daw ganon. Meron daw doon anak? Meron daw nag-iinom daw doon, may mga bisyo and everything. So, what did you respond? Ang sabi ko lang, no, thank you. Pag natutunan ng anak natin magsabi ng no, wala na, tapos na lahat Yeah. Yung pangalawang anak ko, yung nagkukopyahan nga raw sa loob ng klase nila, nagkakapasahan ng mga answer sheets, at napasahan nga siya, and it ends with him. No? He crumpled it, he kept it, wala na, tapos na. At lumabas yung exam po, out of
54 items yata yung exam na yon. When I asked him, he got 46. Pero sabi niya pa, yung mga kaklase ko, almost perfect lahat kasi nagkopyahan nga But sabi ko, I'm proud of you na natuto ka na sa subject matter na yon nang hindi mo ginawa yung ginagawa nila, di ba? So yun ang kahalagahan nun. It is a differentiation ng ating pamilya at sa ibang pamilya. Ikalawa, mahalaga din itong values na to kasi it also not only identify who you are as a family, ito rin yung values na pwede natin binabanggit ni parang Jebo kanina na maipapasa natin sa next generation. At may apo na nga ako at nakikita ko ito kung paano pinapalaki ng daughter-in-love ko. Hindi na daughter-in-law ang tawag ngayon daughter-in-love at saka ng anak ko, ang aming dalawang apo. So, nakakatuwang makita ito na hindi lamang nung nag-umpisa kami, parang nangangarap lang kami na ito yung values natin ito kasi yung guardrails natin na sa buhay, patungo tayo doon, pero ito yung gagawin natin. There is an alignment, There is an alignment of minds na ito yung ating pangahawakang values sapagkat ito ay mahalaga sa atin, Mahalaga sa atin. So yun po yun. Yan, kaya sinasabi nga natin, glue that sustains families. Alam mo, very interesting to kasi ano nga ba nagsusustain sa family, kung talagang i-autopilot lang natin, minsan ang nagsusustain lang o yung nag-hold together lang yung mga pinansyal, di ba? Yung nakaraan dahil iisang lahi tayo. Pero ito maganda ito kasi ang ibig sabihin, talagang tinitingnan natin what brings us together. Yeah. Nakakalungkot kasi may mga pamilya na habang lumilipas ang panahon, para bang unti-unti nang nagkakahiwa-hiwalay, Pero may mga pamilya namang physically nagkahiwa-hiwalay, pero because they remain doon sa same values, we can say na still, at talagang unit pa rin sila dahil yung kung saan man sila mapadpad, saan sila maparoon, yung values pa rin na yun ang ina-uphold. Hindi yung tipong parang ang nag-unite lang sa inyo yung common bond nyo because of the past, So kailangan meron pang higit doon. So to sum up, para lang bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan po be intentional. Ilista natin. Tama si Pastor Mark, kasama yan sa training namin. Talagang i-enumerate nyo, kasi sa totoo lang, minsan umattend ako ng birthday sa isang fast food. Tatanungin, ikaw daddy, anong gusto mo para sa anak mo paglaki? Sabi ko, maka-Diyos, mabait, ganyan, di ba? Pero yun nga, hindi naman yan dahil yun ang gusto mo, yun ang mai-implement. Kaya ibig sabihin, madaling magkaroon ng kaisipan, ito yung gusto ko, pero how it will be implemented, doon pumapasok yung creativity din natin at yung prayers natin. Kaya kailangan yun. So ngayon, pag dumarating yung mga problema, naalala ko si Pastor Cassie Carstens, palagi niyang sinasabi, yung ating mga panahon ng crisis, yan ang nag-strengthen ng bonds natin, We bond in weakness, normally ang tingin natin sa weakness, failures, we see them as threats to our bond. Pero kakaibang perspective yung binato sa atin, We bond in weakness, So ibig sabihin yung time na merong nagkamali, it's an opportunity to strengthen yung bond. Sa mga pagkakataong merong mga crisis, we can come together in prayer, di ba? Totoo naman yun. Sa mga panahon ng uncertainty, opportunity yan to rally the family together towards a common cause. Totoo na talagang masasabi mo nga na tama yon, we bond in weakness. Kaya sa atin din, itong family values natin, saan nyo ngayon nakikita yung benepisyo nito, na nag-implement tayo before. So anong masasabi natin sa journey natin as fathers na through the years ini-implement natin ito? So ano ngayon ang benepisyo nito na inyong nararanasan sa inyong pamilya? Sa akin paring Jebo, paring Mark, malaking bagay ito kasi kung iisipin po natin mga magulang at mga kapatid, hindi natin mababantayan kailanman ng 24/7 ang ating anak.
but yung instilled values na to, this will be their guiding principle, this will be their guardrails tungo sa kung anong nais natin sa kanila. Kasi napakahirap, di ba? Kung ikaw yung bilang magulang, kakaba-kaba ka eh. Parang hindi kayo ma-impluwensyahan yung anak ko sa ganito, sa ganyan, hindi kaya siya madadala sa ganon. Wala eh. Kaya nga 'di ba kung papansinin mo at tuturo itong values na to nasa mga age 10, 11 eh. 'Di ba? Bago siya pumunta doon sa group adventure phase, nandun siya napapaloob sa home phase eh. At napapaloob siya sa father impact years. Kaya mahalagang ma-instill daw natin ito 10 and 11 bago siya pumunta sa group adventure phase na kung saan supposedly strong ang influence ng yung tawag nila doon peer impact years eh, na yung influence nandun na sa mga kaibigan niya, pero imbes na siya ang ma-impluwensyahan, siya ngayon ang nag-influensya sa mga kaibigan niya. And I saw it sa anak ko, kaya nga yung anak ko ngayon yung panganay is a campus missionary eh, na bakit? Kasi nabuo sa kanya sa murang edad kung papaano niya, alam mo yung meron siyang leadership na nahahatak niya itong mga kaibigan niya tungo sa Diyos, no? Imbes na siyang madala sa mga gimikan, sa mga bagay na alam mo yung napansamantala lamang, at early age nakita niya yung value ng life, value ng godliness, value ng merong relasyon sa Diyos. At yun din po ang hinihikayat po namin dito, na nais po naming ipaglingkod po sa inyo, na sa pamagitan po ng family values ay malaking bagay pala ito, no, sa pagpapalaki ng ating anak. Dahil sa, alam mo nga, hindi natin kayang hawakan ang buhay nila, but because of these mga biblical principles na na-instill natin sa kanila, at siyempre na-demonstrate din dapat natin sa kanila, katulad ng sabi ni Paring Mark, ay mas napapagtibay no sa kanilang sistema na ito ang tama at ito ang nararapat. Yun. Sa inyo, Pastor Mark. Well, tama si Paring Allison eh, kasi yun yung years na binanggit niya, 'di ba, yung before the group adventure. Yung tawag na yung group adventure phase, actually para lang maunawaan yung teenager years yun, yung mga 13 pataas. O 13 to 18 rather. 18 niya. So before that, kasi dahil yun yung formative years eh. Yeah. Yung tinatawag natin yung tawag na impressionable pa sila. Yung basically naniniwala sila sa iyo eh. Mataas ang respeto nila sa iyo bilang tatay, bilang nanay, bilang magulang. Naniniwala sila sa iyo. So basically ang goal mo is yung values mo i-embrace nila, 'di ba, sa buhay nila. Para basically sinasabi ni Paring Allison, parang pagdating nila dun sa teenage years, kasi high school na sila, 'di ba? Andun yung mga barkada nila. Eh siyempre, iba't ibang values 'yun. Eh tala naman natin, 'di ba? Sabi nga nila, yung mga kalokohan daw natin, hindi naman natin natutunan sa bahay, natutunan natin sa eskwela eh. So doon matetest yung values. So ang goal mo is sila mismo, they will live out their values on their own eh. Yeah. So sa case ko, yung panganay namin, kasi one of the values na gusto kong panghawakan niya, yung purity, yung area of purity. So nung nag-aaral na siya, nakita ko yung mga kaibigan niya, nag-girlfriend, di ba, nagbo-boyfriend. So siyempre, wala naman masama doon, di ba? Hindi ko naman siya nasabing masama yun. Pero siyempre, ang realidad, pag nagka-relasyon ka, pag ikaw ay teenager, eh medyo mataas yung possibility na mahulog ka sa area ng purity. Yeah. So tinanong ko siya, sabi ko, nung nakikita ko yun, sabi ko, yung mga kaibigan mo, nagkaka-boyfriend, girlfriend, tama ba? Oo. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, sa tingin mo ba, they are living a pure life? Sa tingin mo? Ang sagot niya sa akin, sa tingin ko, hindi. So binalik ko sa kanya, what about you? Ikaw, ano ba ang pananaw mo? So, kasi pag ano ka na pagka yung anak mo, nandun na sa high school, college, ang role mo nag-iiba na eh. Hindi na authoritative eh. Di ba? Ano ka na eh? Coach ka na eh. Kino-coach mo na siya eh. Kasi gusto mo i-test kung talaga na-embrace niya yung values eh. So binalik ko sa kanya, ikaw, anong pananaw mo? Gusto mo ba magka-girlfriend? Tapos sagot niya sa akin, by the grace of God, hindi, plano ko mag-girlfriend ako pag tapos na ako sa kolehiyo. So in other words, siya nag-decide na. So nung sinabi niya yon na galing sa kanya, malakas yung
mas malakas yung confidence ko na isa sa buhay niya yung values na yun. Kasi siya mismo nagsasabi. So nung sinabi niyon, syempre, sa loob ko, tuntua ako na yun ang kanyang iniisip na sa totoo lang, talagang yun ang buhay niya. Nagkaroon nga siya ng relationship towards the end, latter part ng college life niya. So talagang pinanindigan niya yung sinabi niya na sa tingin niya, I will have a relationship, serious, pag mature na ako, 'di ba? Hindi yung high school kasi high school immature pa eh. So, yun ang goal natin bilang mga magulang na habang bata sila, i-embrace nila, they will identify with it and sila maninindigan mismo kasi matitest yung values na yun eh. Napakaganda nun, ano? Sa case naman namin, dahil mas bata-bata yung anak ko sa mga anak nyo, ang isang nakita kong epekto nito, yung pag magde-decide, hindi una yung alignment namin mag-asawa, kailangan yun eh. So pag meron kayong klarong values, it is easier to make decisions, no? Kasi 'di ba minsan ang nagiging problema sa pamilya, nag-aawa yung mag-asawa dahil ba't mo pinayagan? Hindi yan pwede sa akin. Ganyan, 'di ba? Hindi magkasundo. At maraming mga problema diyan nag-uugat eh. At dagdag mo pa yung confusion. Siyempre, nandyan din yung, aside from the confusion, yung contamination din ng values coming from surroundings. Minsan, ang assumption nila dahil pinapayagan sa kaklase, sa kaibigan, sa kamag-anak, okay din. So again, yung values natin also serves to preserve yung identity natin. And then yun nga, yung nabanggit ko kanina, na-realize ko na mas madaling ipaliwanag ang isang desisyon, lalo na kung hindi pabor dun sa pinagpapaalam, by going back dun sa values. Kasi ibig sabihin, hindi ito trip-trip lang kaya hindi pwede, kundi meron tayong pinagkasunduan na ito yung pamantayan and we are upholding it. Hindi natin to ginawa para lang dekorasyon o masabi lang, kundi ito talaga yung guiding principles natin. Kaya again, itong case namin, no, naging approach namin dahil nga mga bata pa lang sila, ano yung values, ano yung ina-associate nating activities para ma-reinforce, no? Para klaro, we do this because ito yung values natin. So yun ang relationship nun. Kaya challenge din po ito mga tagapakinig, no? Kasi marahil sa puntong ito napapaisip din kayo, ano kaya yung values namin, ano ba maganda? Well, una sa lahat, sa totoo lang, umiikot naman lahat yan sa turo ng Panginoon eh. Yun nga lang, dahil magkakaiba yung season ng aming mga anak, iba-iba sila ng mga challenges. So, ginagawa lang natin sa isang anyo na kumbaga angkop sa edad at saka sa season ng mga anak natin. Yung pagmamahal sa Panginoon, how do you present that to a teenager, to a young adult? How do you present that sa isang anak na may anak na rin, di ba? Yung mga ganyan, modify lang natin. But basically, it's the same DNA. Yun nga lang, made more appropriate sa age and challenges and season ng ating mga anak. Kaya kung sakali kayo po'y napapaisip ngayon, well, alam nyo, magandang starting point ho ito. It's never too late, no? Minsan kasi, parang isipin ng iba, I remember one time may nagsabi sa akin, kasi pastor, galing ka sa pamilya na maayos na kaya ang dali mong sabihin yan Sabi ko, okay, totoo naman yon, valid observation. Pinalaki ako sa pamilya na may mga prinsipyo, pero sabi ko, ibig mo bang sabihin dahil hindi ka lumaki sa ganon, yung anak mo hindi mo rin bibigyan ng ganon, at yun din ang magiging dahilan niya dahil sa wala siyang kinagis ng ganon, ay moving forward sa kanyang magiging anak ay wala rin ibibigay. So sabi ko, it has to start somewhere. Starting point yun. Maaring hindi pare-parehas, pero hindi dahilan yon para hindi ka magsimula. Kailangan talaga simulan. Kailangan pag-isipang maigi kasi in a way, legacy na natin yan Yan na yung iiwan natin sa kanila Kaya yung concept nung Proverbs 22:6, no, train up a child in a way he should go. When he's old, he will not depart from Yan. Hindi naman ibig sabihin nun na talagang habang buhay nandyan tayo
na iniiwan natin to so that after na mawala tayo, yung values na yon will serve as guardrails. Yes, correct. Para yung decisions nila, yung pagkilos nila, they understand. I remember sa isang sa church namin, may isang instance na may kasama ko palagi doing a project. Sabi niya, Pastor, ano bang desisyon dito? Sabi ko, alam mo, hindi pwedeng lahat ng desisyon ibabalik niyo sa akin. At sa tagal na nating magkakasama, sabi ko, alam niyo na kung paano ako mag-isip. Alam niyo na yung takbo ng isip, alam niyo na yung preferences, alam niyo na yung decision, alam niyo na yung parameters. So sabi ko, I trust your judgment. Balikan nyo lang palagi yung pinag-uusapan natin dati. So, in a way, ganun din Later on, you allow them to operate on their own. Pero alam mo na, panatag ka na yung mga values na pinagkasamahan nyo, na reinforce sa buhay nila so that when they are in their leadership role, yun din ang bit nila, di ba? Dala-dala rin nila yon. Kaya, sadyang malaking bagay po, no? Parang actually nung natutunan natin to, parang pag nag-iisip ako, parang napakahirap ng wala ngang values, no? Parang 'di ba? Nung umpisa ang hirap gumawa Parang paano tayo magsisimula? Na-struggle nating lahat pag nagte-training tayo. Assignment 'yan Pagbalik kinabukasan, wala pa rin Ang hirap magsimula, pero pag nasimulan mo na, ang hirap isipin na paano kung wala, di ba? Parang lalong mahirap. Saka di naman overnight yun Pwede naman siyang, di ba, dahan-dahan, di ba, dine-develop mo. Di ba? As the years go by, di ba? Hindi naman yung kailangan, gawa tayo ng values, di ba? Isa, 2 oras lang, okay na ito. Diba? Kailangan talaga, pag-pray mo, di ba? And ask God, di ba? Ano ba? Wisdom, ano ba ang gusto ko i-impart, di ba? Anong legacy na gusto ko maiwan, di ba? So, it's a process, di ba? And ang suggestion ko, i-involve mo yung family members mo. Dapat din, diba? Yung values nga namin nung 2015 hanggang ngayon, yung pa rin values namin. Tinatanong, bakit yung pa rin ang values nyo? Integrity, di ba? Love and concern among family and clans. Nandun yung stewardship at generosity. Bakit yung pa rin? Kasi hindi pa namin na-perfect yun. Hindi pa namin. Di ba? Wala kasi kasi alam mo, before you jump to another one na gusto mong gawin yun, ito ba, talagang nagawa na ba talaga ito, di ba? So, pero magandang meron kang measuring rod, no? Nasa saan ka? Kasi nga meron kang goal Nagsulat ka Kaya magandang hinihikayat po namin ng bawat isa. Napakaganda po yun. Under po kasi yun ng conferring identity. Sa magandang pagkakakilanlan po kasi yun kung sino at ano tayo bilang pamilya. Kaya talagang once na nasimulan nyo po yan, makikita nyo may malaking pakinabang yan. Kasi yung mga anak natin pag maliliit pa, ang totoo naman, tayo nagdedesisyon Sasama lang yan, susunod lang yan. Yung paulit-ulit na binabanggit kanina na pag pumasok sila sa peer impact years, normally yan yung mga teenage years, ang development po nila sa social skills nila. So ang preference nila, talaga ang gusto nila makasama, yung mga same age, no? Hindi na yung mga thunders na katulad natin, no? Kung dati, sabi ko nga, pag dinedescribe ko nung araw, yan yung pag nakita ka ng anak mo sa eskwelahan, sa labas, Daddy, sama ako. Kung tuwa pa, lalapit pa sa'yo. Pagka nag-teenager na, pag nakita ka, parang gusto magtago, nahihiya. Ako, tatay mo nandyan, nanay mo, nasunduin ka, no? Baby boy ka pala. Parang no? Yung awkward, no? Awkward Naintindihan mo yun. Kahit ako, dumaan din ako doon, di ba? So, kaya naintindihan mo din yun. Talagang ganon. Kaya nga ang point po, darating yung time talaga magde-decide sila. At normal po yun. Kabahan ho tayo kung hindi sila marunong magdesisyon. Talagang kailangan mag-decide sila. And the best way to help them make the right decision is by introducing the right values. Kasi yung values po ang pundasyon ng desisyon. At ang desisyon ang humuhubog ng buhay. Kaya kung mahalaga sa atin yung buhay nila, then babalik tayo dun sa how do they make right decisions. Kailangan may basihan. Ito yung tamang values. You base your decisions dito sa values na ito. Hindi ba sa mga kumpanya nga, meron pa yung company mission values, and vision statement, mga corporate values, di ba? Kasi ang ibig sabihin nun, ito yung katangian na gusto nating makita. Exactly. This is how we make our decision. This is what we do in this company. This is how we do. This is who we are. So ang linaw-linaw yun Kaya
pag parte ka ng kumpanya na yon, kinakailangan ay i-embrace mo yon at yun din talaga ang parte ng iyong pamumuhay. O imagine sa kumpanya mahalaga yon, bakit sa pamilya ba hindi? Dapat importante din, di ba? Dapat makita rin natin. Kaya isa pa, napansin ko rin, pagka maliwanag yung values, no? So una, it prevents confusion. Pangalawa, yung contamination nga ng mga ibang values. Pangatlo, I would say, no, malaking tulong siya in forming your community. Kasi hahanapin mo yung mga tao na parehas, di ba? Agree. Kami may mga kaibigan kami na yung mga anak namin magkakabarkada. And pag nagkita-kita kami, mga magulang, kwentuhan kami, mga anak namin, sige, kung anong usap kayo diyan, kwento. Panatag kami. Kasi bakit? Dahil sila yung mga kumbaga barkada, sila yung pag nakita mo yung mga picture nila nung maliliit, magkakasama na sila. So kumbaga you're growing up with these people na kasama mo. You look forward to seeing them, update, kumusta kayo, kumusta kami. So yung intentionality sa pagpili nung community, si Bronfenbrenner, meron siyang concept yung mga communities na tinatawag niya. Sabi niya, minsan hindi tayo intentional Kunwari, ito yung school. Iba yung values doon, iba yung values sa church. Iba yung values ng community, iba yung values ng pamilya. Sa halip na nare-reinforce yung mga tinuturo, nagki-create ng confusion. Kasi bakit? Dito pwede, sa kabila bawal. Dito tinotolerate, sa kabila hindi pwede. So, para bang habang lumilipat-lipat siya ng community, sa halip na ma-reinforce yung tamang values, nagki-create palalo ng mga confusion. So kung maliwanag po na we choose our communities based on our values, then kahit lumipat-lipat siya, panatag ka kasi weekdays nasa school, panatag ka kasi yung school na pinili mo aligns with your family values. Yung church nyo aligns with your family values. So kahit saan siya naroon, iisa yung prevailing values doon. So that gives you peace of mind na alam mo na maayos. Kasi maglilipat man yan, sigurado kahit saan siya naroon, iisa lang ang pamantayan. Kaya yung community talaga ay very important. No? And then lastly, tungkol doon, I would say na isa pang benepisyo nitong values na ito, yun talagang pag dumating yung time na merong confusion nga, talagang merong clarity. No? Merong clarity kasi I would say yung clarity is very important. Na babalik tayo na ito yung values. Kumbaga walang personalan to. Baka sabihin, kunwari mga anak ko tong dalawang to, no? Sabihin nila, paborito mo naman yun, lagi pinapayagan. Sabi, hindi. Kaya ako lang siya lagi napapayagan. Lahat ng hinihiling niya align sa values. So sa'yo, kaya ka lagi na hindian kasi hindi naman ma-align sa values yung mga hiniling mo. So in other words, hindi dahil paborito ko yung isa hindi, kundi dahil merong alignment sa values. So that way, we prevent yung mga sibling rivalry, yung mga hinahinala na baka paborito sa ganito. Basta align sa values, then go. Kung hindi align sa values, then no. So yun ang bagay doon na kailangan nating bantayan. So sana po, no, itong mga pinag-uusapan natin would really make an impact sa inyong mga pamilya sa pamamagitan po ng pagsasaalang-alang kung paano rin kayo magkakaroon ng inyong mga values. Ano po? So, bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan ay bibigyang daan natin ang ating devotion at pangungunahan tayong muli ni Paring Allison. Samahan niyo po ako sa ating pong devotion. Matatagpuan po ito mula po sa Joshua. Pamilyar pong talata. Joshua 24, chapter 24, verse 15. Ganito po sinasabi. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Salin po sa ang salita ng Diyos. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno ninyong
sa kabila ng ilog Euphrates o sa mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan ninyo ngayon? Ngunit para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Matanong ko lamang po, what values do you want your family to be remembered? Kung meron pong isang values na nais nyo pong yakapin ng inyong pamilya, na kung saan sa pamamagitan po neto ay maaalala ang pamilyang ito na talagang tinayuan at isinabuhay ang values neto. Ano kaya ang values na yon? Maganda ang tinulan dito ni Josue, ni Joshua. There is a call of decision. Sa buhay po natin ay nagdidesisyon po tayo mula sa mga simple hanggang sa medyo komplikado. At kuminsan po ay nasusubok po ang ating pagdidesisyon nang naaayon po sa ating mga values, no? Kaya't magandang tignan po natin dito yung pagtawag o panawagan ni Joshua ng pagpapasya. Sapagkat aminin man po natin sa hindi, sa maraming pagkakataon, ay naglilingkod po tayo. Marahil pinaglilingkuran natin ang ating titulo. Mahalagang-mahalaga po sa atin ito. O ang ating posisyon sa opisina. O ang ating angking talento marahil na dapat hindi mawala. Kasi parang bang mawawalan ako ng pagkakakilanlan kapag hindi na ako, kung ikaw yung sa mahusay ng mga awit, bigla kang nawalan ng boses, para bang ano na ako ngayon. O kaya naman mga bagay na material ay maari nating paglingkuran. Ngunit una po sa lahat ay pinaalalahanan po tayo dito na isang panawagan ng pagdidesisyon na para po kina Joshua at ang kanyang pamilya, sila'y maglilingkod sa buhay na Diyos. Ikalawa po dito, makikita rin po natin ang personal, no? Ang kanilang personal na commitment. Hindi lamang po bilang individual, ngunit bilang isang pamilya. There is a family commitment. At ito nga po yung pinaglilingkod po namin sa inyo kanina na shared values. Meron pong alignment, no, ng values, hindi lamang po ng opinion, kundi ng values. At dito po magbubuklod-buklod po ang pamilya. We can commit to something sapagkat we have a shared values. Meron po tayong pinanghahawakan pong matibay na pinaniniwalaan. Dito natin makikita na nasubukan na po natin ang lahat, nakita na po natin ang lahat, katulad po ni Joshua, ang kanilang community, na ang Diyos ay nagligtas sa kanila, ang Diyos na siyang kumupkop at nagmahal sa kanila, no-brainer sa ating pong mga buhay. At kung minsan, kung hindi pa po natin nasusubukan, wag na nating gawing masubukan nawa, no, na kailangan pa ba natin paglingkuran ang mga bagay-bagay upang malaman natin na sa huli ay like a vapor vanishing in the air, na wala naman palang katuturan ang lahat ng hinahabol natin katulad ng paghabol lamang sa hangin. Kaya't maganda pong tingnan dito na when we commit to something, it's because we understand our values founded on biblical truth, na ito po ay hango sa salita ng Diyos. Kaya matibay sa pagdaan ng panahon, hindi po ito basta-basta lamang mabubuwal. At meron dito sa panghuli na lamang, sinasabi niya dito, kami maglilingkod sa Diyos kasamang aking pamilya. There is this intentional service. Ang paglilingkod po ay hindi lamang po na pagising sa umaga, maglilingkod ako, bukas hindi siguro kasi may problema ako, may pinagdadaanan ako. Hindi po. Sa bawat bahagi po ng ating buhay, mismo itong buhay pong kaloob po sa atin ay isa pong paglilingkod. Haing buhay po ito. It is a service as unto the Lord, no? Ang ating pong buhay. Kaya't magandang makita natin na ipinapakita ng talatang ito na ang paglilingkod sa Diyos ay dapat isang sinasadya. It is intentional at kusang loob na pagpili. Bahagi ka ng pamilya, ngunit marahil ayaw mo, walang pipilit sa iyo. Hindi ka may pipilit ng magulang mo, lalo na kung ikaw ay nasa hustong gulang na. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, una sa lahat, kilala mo ang Diyos.
At kung kilala mo ang Diyos, iibigin mo ang Diyos. At kapag iniibig mo ang Diyos, walang dahilan kung hindi ang maglingkod sa Kanya. Nawa po ang mga paalalang ito mula po sa kay Joshua, Kapitulo 24, talatang 15, ay magsilbi pong magandang paalala po sa atin na sa darating pong linggo bukas, ayan, tayo po ay sama-samang magsimba at mapalalahanan ang bawat miyembro ng pamilya ang kahalagahan ng commitment na to na niyakap ni Joshua. At ngayon ay maaari din po natin angkinin bilang pag-alaala po kung sino at ano tayo bilang isang pamilya. Maraming salamat po. Salamat, paring Allison. Mabigat yan, ha? Actually, nung time na sinabi ni Joshua yan, nasa transition kasi papawala na siya. Yeah. Tapos bukod pa, yung Israel na nasanay sa wilderness, Yeah. papasok na, nasa promised land, mapapakinabangan na nila yung kasaganaan. So, minsan itong mga ganitong transitions, kailangan nating bantayan. Yeah. Kaya talagang all the more makikita natin yung need para sa klarong values. Kaya sabi nga, choose today whom you will serve. So, challenge talaga yon. Kaya maraming salamat sa iyong binahagi. Amen. At siguro may konting oras pa tayo. Baka meron kayong gustong mga huling, hindi naman huling habilin, mga huling hamon. Ayan. Paring Pastor Mark, unahan mo na. Yun lang ang challenge ko, ang mga tatay, di ba? Tayo mga tatay, we should take the lead, di ba? In instilling values. Sa totoo lang, sa kultura natin, kailangan natin mag-improve sa area na ito. Sapagkat madalas yung nanay ang nag-take ng lead, di ba? Para sa in terms of the area of values. So, kailangan tayo mga magulang, di ba? Tama si paring Jebo kanina kasi na-impluwensya tayo nung nakaraan natin kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. Ganun din yung ginagawa natin. Kung hindi intentional yung mga magulang natin na mag-instill ng values, ang natural tendency natin, ganun din ang ginagawa natin. So, we need to start, di ba? Wag na, kalimutan na natin yung nakaraan. We need to start right now. Kasi sa totoo lang, di ba? Hindi naman tayo lahat magiging, let's say, magiging pastor. Hindi naman tayo lahat magiging teacher pa sa public arena. Pero karamihan sa atin, tatay tayo Kung meron man lang tayong ma-impluwensya dito sa mundo, at least man lang yung ating pamilya, yung ating mga anak. Kasi siyempre, yung mga anak natin, sila ang future Sila mag-aasawa sila. So at least man lang, at least dun lang, di ba? Let's do our best. Let's try our best. It may not be perfect. Kasi di naman talaga natin alam kung ano mangyayari, ano magiging desisyon ng mga anak natin But just try your best. At least yung mga anak mo, palakihin mo sila according to biblical values. And then, God willing, di ba? Embrace nila yon. And God will use you. Di ba? In the next generation. Yung mga anak, yung mga apo mo, yung mga descendants mo, you will start a godly legacy. At yun ang idadali mo kay Lord, di ba? Pag nakita mo si Lord, di ba? Pagbalik niya, yun ang may-present mo, di ba? You did your best to disciple your family. Yun, napakaganda. Paring Allison. Sa akin, dalawa lamang na maikli. Kailangan natin ng yung pinagpapahalagahan natin sa buhay, yung values natin, it should be anchored sa biblical faith natin, sa ating pong pananampalataya. Na anumang mga unos o bagyo ng buhay, hindi po matitinag ang ating pamilya. Kasi meron po tayong panghahawakan at yun po yung ating pong pananampalataya. Ikalawa po dito ay yung values na tinutukoy po natin na pinag-uusapan po natin kanina, it is modeled. Ito po ay pinamumuhay at kailanman hindi po ito ipinipursa o ipinipilit. Kaya maganda pong makita at mapaalalahanan na tayo mismo po ang siyang una sa lahat na pasimuno trendsetter ika nga nila na mga family values na ito, at yun din po ang maaasahan nating tutularan ng atin po mga anak. Yan, maraming salamat. Kaya kung sakali po iniisip nyo, mahirap. Sa totoo lang po talagang mahirap. At kaya naman talagang mahirap dahil magulo ang mundo. Kaya kailangan po ito. Kaya wag na ho nating isipin na mahirap, simulan na natin dahil kahit ano namang endeavor may sinimulan yan. Kaya yun ang hamon para sa atin. Kaya nawa, naging pagpapala po ang ating episode na ito. Muli sa ngalan ng ating mga paring Mark, paring Allison. Ito po ang inyong paring Jebo Banzuelo, nagpapaalam at
hinihiling sa Panginoon ang kanyang pagpapala para sa bawat isa. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.